Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kanyang pagiyak, itinaas ang kanyang malaking kamay. Ang itim na bundok na demonyong babae, na napakalakas, ay biglang nagpreno at halos huminto sa layong wala pang 5 sentimetro mula sa Aaron. Ang itim na gas na dala niya sa kanyang likuran ay lumundag din na parang isang malaking tail gas sa kanyang likuran. Shit, anong ginagawa mo? Shit, pwede ka bang huminto sa challenge arena? Hindi naman niya sasabihing hindi nakatali ang sapatos niya, diba? Sa ilalim ng lupa, para sa biglaang tawag ni Aaron na ay pos sa daan, lumitaw din siya ng labis na nalilito at hindi nasisiyahan. Itong labanan ng buhay at kamatayan, pwede ka bang maglaro ng ganito? Ano, natatakot ka ba? Ang itim na bundok na demonyong babae ay sumimangot at nagkaroon ng sariling discomfort. Tiningnan niya ng masama si Aaron. Inosenteng ngumiti si Aaron, natatakot ako na hindi kita ipaglaban, hindi ba? Pagkatapos noon, direktang hinarang ni Aaron ang kanyang kamay para panatilihin siya sa isang tiyak na distansya mula sa kanyang sarili, "Pause to see something useful to you and me." Interesado ka ba? Fear is fear. Why make so many excuses? Sabi ng itim na bundok na demonyong babae sa malamig na boses. Tumingin siya sa malayo at hindi pinansin ang Aaron. Maraming sumpa sa ilalim ng entablado. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa Aaron. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa oras na ito, ang saloobin ni Haitian Demon G ay naaayon sa kanyang inaasahan. Bagamat hindi kasiya siya, halatang kawili-wili siya para sa Aaron. Matagal nang nagaganap ang paligsahan sa martial arts. Hindi nakakatuwang labanan ito palagi, di ba? At saka, kahit na ang martial arts contest arena ay mukhang sapat na malaki, napakaliit nito para sa iyo at sa akin, hindi ba? Dahan-daang sabi ni Aaron. What the hell are you trying to say? Ang itim na bundok na demonyong babae ay hindi napigilan ang kanyang galit at naiinip na umiinom. Ngumiti si Hansani. Magaling siyang gumawa ng mentality. Marahil ito ang karanasan na ginagawa ng iba ang kanyang kaisipan. Sa makatuwid, madalas na sinasabi ng mga sinaunang tao na ang blessing in disguise ay isang blessing in disguise na hindi makatwiran. Napakasimple. Maaari kang makipagkompetensya sa ibang paraan. Isang galaw ang magdedetermina ng kalalabasan. Paano? Ang isang galaw ay mananalo o matatalo. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, halatang natigilan ang babaeng demonyong Haitian. Eksakto. Nakangiting sabi ni Aaron, ano sa tingin mo ang pag-save ng napakaraming problema? Natahimik si Haitian Demon Girl at hindi agad nakasagot. Sa halip, iniisip niya kung anong mga trick ang nilalaro ng Aaron. Bakit? Natatakot ka ba? Ngumiti si Aaron. Matatakot ba ako sa iyo? Medyo nagalit ang babaeng itim na demonyong bundok, tinitimbang lang niya at hinuhulaan kung ano ang ginagawa ng Aaron. Kung ito ay isang simple at totoong hakbang, natural na ayaw niyang pumayag. Dahil siya mismo ay kabilang sa uri ng eksperto na may malakas na pagsiklab, ang digmaan ng Atrisayon ay talagang medyo mahirap para sa kanya. Dahil lang dito, mas mag-iisip siya, dahil baka si Aaron ay kapareho ng kanyang sarili. Simple lang ang isang galaw. Ito ang tunay na kakayahan ng bawat isa. Ang daming pakulo sa probinsya. Sabi ng matatalo, hindi mananalo ang nanalo. Aaron, hampasin habang mainit ang plancha. Isipin kung ano ang sinabi ng Aaron ay makatwiran din. At saka, kapag tumanggi siya sa oras na ito, pagtatawanan siya ng lalaking ito. Wala siyang lakas ng loob na kumilos. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, iniisip ng Haitian Witch na malamang na hindi siya makaranas ng anumang madilim na pagkatalo sa larong ito. Well,
Ikaw ang bahala, pero mas mabuting hindi ka magsisi. Ang itim na bundok na demonyong babae ay tumango sa courtier na katabi niya. At ang Panginoong Zu sa hindi kalayuan, na nagpapahiwatig na siya ay sumang-ayon sa pagbabago ng paraan ng paglalaro ng Aaron. Tumango din si Lord Zu, at humakbang ang sulot officer at malakas na nagpahayag, pagkatapos ng nagkakaisang talakayan, ang round na ito ng martial arts competition ay nahahati sa isang hakbang upang matukoy ang tagumpay o pagkatalo. Sa sandaling ipahayag ng opisyal ng seremonya, ang oras para sa susunod na pagkain sa entablado ay lalong kumukulo. Damn it, Apos was to play a trick. Ang pagsususpine ng apo na iyon ay katangahan. Sa hindi inaasahan, ang mas hanggal ay nasa unahan pa rin. Ang lokong ito ay mananalo o matatalo pa sa babaeng demonyong itim na bundok. May sakit ba siya? Alam ba ng mga kalakal na ito ang mga detalye ng demonyong itim na bundok, babae? Ang tawag dito ay pagpunta sa kubo na may dalang parol at nag-iisip ng paraan para mamatay. Ang itim na bundok na demonyong babae ay binyansagang Sanlian Soul, ibig sabihin ay kaya niyang kitilin ang buhay ng mga tao sa loob ng 3 galaw. Ito ay sapat na upang makita kung gaano kakilakilabot ang itim na bundok. Ang lakas ng pagsabog ng demonyong babae ay. Ngunit ang apo ay nakikipaglaro sa iba. Tahimik at nakakatawang umiling ang lalaki, na malinaw naman ang pinakamagandang conclusion para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang Aaron sa entablado ay hindi nag-alala. Sa halip, umatras siya ng isang hakbang at sinabi ang isang pangungusap na direktang nagpahimatay sa buong audience. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hayaan mong gawin mo. Shit. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay talagang nakarinig ng mga putok ng dagandong, ngunit ang mga ito ay malinaw na hindi sanhi ng iba pang pagkabalisa. Kaya lang may nawalan ng malay ng masunog sa loob at nanlalambot sa labas on the spot. Hayaan ang iba, ang sugarol na palaging sumusuporta sa Aaron, halos tumigil sa paghinga sa oras na ito at umubo at nahimatay sa lugar. Upang sabihin na ngayon lang, kung tama si Child Ruyo, ang 3 galaw ng kumpanya ng mga kalakal ay halos hindi katanggap-tanggap, kung gayon ang hakbang na ito para sa itim na bundok na demonyong babae ay upang gawin ang lahat na sumugod sa challenge arena sa lugar, talunin ang bastard at pag-alitan ka para magkunwaring X. Ang X-suit na ito ay ganap din. Kahit na ang mga salawal ng mga tao sa buong mundo ay hindi ito kayang hawakan. Si Haitian Demon Girl ay talagang sikat na supermaster ng kanyang ina, at ang kanyang lakas ay malabo pang ang malapit sa kaharian ng demonyong santo. Ang gayong tao, hindi banggitin ang Aaron, ay isang maliit na tao lamang. Kahit na ito ang malaking city master ng bawat lungsod, dapat ay 3 puntos man lang siyang magalang kapag nakilala niya ito. Ngunit ang batang ito, ay kalokohan. Mukhang ang pera, hindi napigil ang tumawa ng kinauukulan. Mula sa gulat at kawalan ng pag-asa hanggang sa masayang hitsura ngayon, hindi magtatagal ay makakatagpo ka ng ganitong uri ng tanga sa entablado. Sa orihinal, ang itim na bundok na demonyong babae ay may ganap na kalamangan sa kanya, na nagpaalam sa lalaking Vilya na siya ang may hawak ng tagumpay. Gayunpaman, 10,000 nang hindi inaasahan, ang hanggal na ratio na ito sa entablado ay kailangang pilitin siyang magdagdag ng kahirapan. Halatang natigilan din si Haitian Demon Girl, anong sabi mo? Hinayaan mo akong lumipat. Oo, gusto mo bang maglaro? Ngumiti si Aaron. May sakit ka ba? Ang demonyong babaeng Black Mountain ay nakatitig sa lalaking ito na walang kasiyahan, naglalaro. Kung gusto niyang maglaro ng ganito, maaari niya itong patayin sa ilang minuto. Napangiti si Aaron at hindi na tumanggi. Nakatingin lang ito sa kanya at hinihintay ang sagot nito. Galit na galit ang babaeng demonyong itim na bundok na malapit na siyang magsuka ng dugo. She beat gun and said coldly, may nagmamadaling mamatay. I don't need to stop him. Bahala ka. Nang bumagsak ang mga salita, direktang itinaas ng itim na bundok na demonyong babae ang kanyang kamay sa lugar, at ang magic chi sa kanyang kamay ay muling lumundag. Sandali lang. Sa kritikal na sandali, muling itinaas ni Aaron ang kanyang kamay at sumigaw na huminto muli. Shit, anong nangyayari? Shit, kaya mo bang patayin ang bastard na to? Nakakainis. Nakakainis. Wala pang 1 segundo nagsimula ang laro, pero 2 beses tumahol at huminto ang aso nitong araw ng aso. Kung hindi mo kayang lumaban, gamulong na lang.
Huwag ay install ang X dito nang wala ang iyong kakayahan, okay. May 4 na sumpa sa ilalim ng entablado. Hindi ko kinaya ang Aaron, at halatang mas galit ang Black Mountain Witch na kalaban sa stage. Sa mga salita ng isang lalaki, madalas niyang habarin ang kanyang pantalon, ngunit biglang gustong mag-pause ng Aaron. Ano pa bang gusto mong gawin? Ang masamang babae ni Heishan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung wala siya sa challenge arena ngayon, dapat niyang direktang bigin ang Aaron, cramp at skin. Galit, galit, galit. Hehe, nagre-request ako. Total bibigyan kita ng move. Ang Aaron ay ganap na nagsagawa ng kawalang hiyaan hanggang sa wakas. Nagalit talaga ang babaeng demonyong itim na bundok, ngunit kapag pinag-isipan mong mabuti, hinayaan siya ni Aaron na lumipat. Kung hindi mo pakikinggan ang sinabi niya, magkakalat. Natatakot akong. Pagtawanan siya ng Jangho dahil sa kanyang pagiging invincibility. Sa pag-iisip nito, pinigilan niya ang kanyang galit at naiinip na tumingin sa Han 3,000, kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, maaari mo bang tapusin ito sa isang pagkakataon? Nang makita ang galit ng babae, alam din ni Aaron na ang kanyang layunin ay karaniwang nakamit. Tinanggal niya ang walang hiya niyang ngiti at biglang sumeryoso, dahil ang isang galaw ay mananalo o matatalo, hahayaan kitang gumalaw ulit. Natural, maglalagay ako ng panuntunan. Napakasimple lang ng panuntunan. Kung kaya ko pa, tumayo ka dito pagkatapos mong kumilos, matatalo ka. In the contrary, kung hindi ako makatayo, panalo ka. Ano sa tingin mo? Halatang natulala si Heishan Demon Girl, yun lang. Huwag magsabi ng isang hakbang para mapatayo siya, ngunit isang hakbang para mamatay siyang lubusan. Ang itim na bundok na demonyong babae ay hindi magkakaroon ng kaunting pagdududa, okay, ipinapangako ko sa iyo. Kaya ngayon, simulan mo na. Ngumiti si Hansani. Storytelling channel sa YouTube. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ibinalik ni Aaron ang kanyang poster at buong pagmamalaki na tumayo habang nakababa ang kanyang mga kamay, na mukhang may tiwala ako sa mundo. Dahil sa hakbang na ito, ang Black Mountain Witch na medyo nagalit at gusto pang patayin si Aaron kaagad. Siya ay medyo mapagbantay saglit. Kung tutusin, kahit ang kalokohang ratio na hindi na normal ang utak ay hindi kayang magbiro ng ganito sa buhay niya, lalo na ang lalaking ito ay wala pang kahit katiting na pagbabago-bago ng enerhiya sa ngayon, at mukhang wala siyang pagtatanggol. Kinailangan nitong sumimangot ang itim na bundok na demonyong babae at magduda kung may panloloko. Sa pag-iisip nito, ang itim na bundok na demonyong babae ay tila nag-iisip ng mas matanda at masama, na malamang. Napaka-abnormal niya kaya sabik na sabik siyang inisin ang sarili niya ng maraming beses. Natatakot ako na ang pakay niya ay madaliin siya. Bilang karagdagan, hindi siya handa. Kapag pinag-iisipan niyang mabuti, lalo siyang nakaramdam ng mali. Tama yan. Pinipilit lang niyang galitin ang sarili niya. Sa ganitong paraan, siya ay mapaparusahan. Good boy. Sa pag-iisip nito, ang itim na bundok na demonyong babae, na sabik na umatake, ay hindi maiwasang bawiin ang pag-atake ng maingat. Sa halip, umatras siya ng ilang hakbang para sa pagmamasid. Sa ilalim ng entablado, ang agitated audience, na engaged na ng Aaron, ay nakita na ang itim na bundok na demonyong babae ay hindi sumalakay ngunit umatras. Isa-isa silang sabik na atakihin ang kanilang mga puso ng may galit sa lugar. Saktan mo siya, Black Mountain Demon Girl, anong ginagawa mo? Bilasan mo at patayin mo ang bastos na ito. Sa tingin ko ay nakakadiri talaga siya. Napakaraming ingay sa ilalim ng entablado, ngunit sa mas maingay na iyon, mas kalmado at mapagbantay ang bruhang itim na bundok sa oras na ito. Parami ng parami ang senyales na tama siya. Kahit papaano, ang daming tao ngayon ay dinampot ng mga paninda. Tumangala muli sa Aaron, siya ay nakatayo pa rin doon ng may pagmamalaki, ngunit ang higit na nakapagpabantay sa itim na bundok na demonyong babae ay ang mga kalakal ay nakapikit sa sandaling ito, ganap na parang hindi lamang ako naghahanap ng kamatayan, kundi pati na rin sa namamatay. Sa pagkakataong ito, mas kinabahan ang babaeng demonyong itim na bundok. Maging si Zoyan Shua, na nanunood ng digmaan sa hindi kalayuan, ay tumingin sa Aaron ng kakaiba. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang ginagawa niya. Sa katunayan, natatakot ako na si Aaron lang ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya. Tila walang malasakit na nakatayo doon, ang puso ng Korea 3,000 ay isang grupo ng gulat.
Ang pangmatagalang war of attrition ay walang pinagkaiba sa pagkamatay ni Han 3,000 sa ilalim ng kondisyon ng kanyang katawan. Not to mention a Black Mountain Witch, even people like Mr. You are enough to abuse Aaron. Sa makatuwid, sa ilalim ng sitwasyon, ang pinakakanais-nais na bagay para sa Aaron ay Blitzkrieg. Ngunit sa Blitzkrieg na ito, halatang hindi makagalaw ang Aaron. Sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang, inilantad niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa makatuwid, ang Aaron ay maaari lamang ipagtanggol. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay may maliit na itim na patpat upang matulungan. Kahit na ang maliit na itim na stick ay malamang na hindi karapat-dapat sa isang eksperto sa antas ng Haitian Demon Girl, paano kung ito ay pinagsama sa sarili nitong walang kamatayang Zuan armor? Bagamat ang walang kamatayang itim na baluti ay walang lakas upang himukin ito, ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo, at mayroong isang banal na kagamitan sa pagtatanggol tulad ng Frost Jade armor sa loob nito. Sa wakas, itinugma ito sa sarili nilang gininto ang katawan at sa matanda na nagwawalis ng sahig. Tinutulungan nila ang kanilang mga sarili na muling hubugin ang katawan ng mga maluwag na immortal. Sa kasabihan, may 3 cobblers at zugliyang sa taas. Kapag ang mga bagay na ito ay idinagdag sa isang piraso, Aaron ay hindi nang ahas na sabihin na siya ay tiwala na siya ay ganap na sakupin ang paglipat ng itim na bundok demonyong babae. Gayunpaman, ito ang pinakamahusay at tanging pagpipilian para sa kanya sa kasalukuyan. Tungkol naman sa balak na gambalain ang itim na bundok na demonyong babae ngayon lang, sa katunayan, ito ay upang gawing matalino ang itim na bundok na demonyong babae, ngunit siya ay matalino. Ang isip ng babae ay mas maingat, at ang karanasan sa labanan ng master ay dapat na mas mayaman, kaya ang simpleng paraan ng pagpapasigla ay hindi gagana sa kanila. Ginamit din ito ng Aaron para makipaglaro sa psikolohikal na pakikidigma sa babaeng demonyong itim na bundok. Ang layunin ng paggawa nito ay napakasimple din. Iyon ay upang ang itim na bundok na demonyong babae ay hindi umatake sa lahat ng kanyang nakakabaliw na lakas sa pagkakataon ng kanyang pag-atake. Sa kabaligtaran, dapat siyang mag-alala at mag-alinlangan at hindi makapagbigay ng buong laro. Sa pag-iisip nito, ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata at malumanay na nagpakita ng isang ngiti, at nagkaroon ng dagandong sa ilalim ng entablado. Ang itim na bundok na demonyong babae ay walang pagpipilian kundi ipadala ito. Nang lumitaw ang Black Gas Devil, bigla siyang sumugod sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!